bago magpasko ng 2023. Sa San Antonio, Texas, nawawala ang 18 taong gulang na si Savannah Soto at ang kanyang nobyo na si Matthew Guerra, 22 taong gulang. Magiging magulang na ang magkasintahan dahil manganganak na si Savannah sa ospital sa pamamagitan ng induced labor. Ngunit di siya dumating. Karapatan naming malaman ng kahit ano tungkol sa kanya. Mahal namin siya. Miss na miss namin siya. Kahit ano pang nangyayari. Hayaan niyong makauwi siya. Para maging masaya ang Pasko namin, kasama siya. Lumipas ang Pasko na walang balita. Kinabukasan, Disyembre 26, may tumawag sa pulis dahil sa natuklasan na ayaw maranasan ng sinumang pamilya. Sumilip siya sa bintana, tapos nagsimulang sumigaw. Lumaki ako sa likod lang ng bahay nila, nakita ko siyang sumisigaw. Parang okay, sabi ko, Diyos ko, wag naman. Ang tinitingnan natin ngayon ay isang napaka-nakakalitong crime scene. Isa siyang narsisista. Marunong siyang manipulayan siya para maniwala na magiging maayos ang lahat. Bigla na lang siya nagsimulang magdugo. Narito sa decoder na may eksklusibong footage mula sa pulisya. Ito ang kwento ng nakakakilabot na pagkawala ni Savannah Soto at Matthew Guerra. Panurin ang episodes namin sa Spotify na walang ads gamit ang subscription. Nasa description ang link. Noong Disyembre 23, may tumawag sa lokal na pulisya tungkol sa nawawalang tao. Dumating sa ospital ang pamilya ni Savannah para suportahan siya sa kanyang induced labor appointment. Pero wala si Savannah doon at walang nakarinig ng balita mula sa kanya simula Disyembre 21. Bandang alas 7:30 ng gabi, dumating ang mga pulis sa kanyang tirahan upang tiyakin ang kanyang kalagayan. Nakita nilang puwersang nabuksan ang kanyang pinto. Pulis, may tao pala. Tumas Pedro. Sobrang lakas ang tunog dito sa labas. Nasa panel of control yan. Tingnan ang baterya. Pulisya! Sandali lang. Ano meron ka dyan, Greg? Pulisya! Hindi garing sa pinto, walang ibang palatandaan. Oo, dapat naka-schedule ang induction niya. Saka natin i-check ang ospital. Sa tingin ko, nasuri na nilalak yun. Walang mukhang kakaiba sa apartment maliban sa pinto. At ang pamilya ni Savannah ay tumatawag na sa lahat ng ospital sa lugar. Walang nakakita sa pasyenteng may ganung pangalan. Sabi ko nga, nung natrabaho ko sa ospital, kung wala ka sa approve list, hindi ka nila bibigyan ng info o sasabihan. Medyo kakaiba lang na wala ang nobyo, pero hayaan mo na. Ang tanging palatandaan ng kanyang ama ay ang nobyo niyang si Matthew Guerra na hindi rin matagpuan. Sabi niya sa akin na ang nobyo ay tulak ng droga at dati nanakake. Nagkaproblema na siya sa batas dati, pero ibang pagtutulak ng droga at pagpatay ng tao. Tulak ang lalaki pero sinusubukan pa rin ng mga magulang niya kontakin ng tatay niya at ang county. Nag-file sila ng missing person report, dumating na ang tatay ng babae at ngayong araw dapat siyang i-induce. Kaya dinala siya sa ospital. Naintindihan mo ang ibig sabihin? Hindi ko alam kung ano ang nangyayari, pero gaya ng sabi ko, sa pilit ang nabuksan ng pinto. Wala namang kakaiba, maayos ang apartment, hindi magulo o wasak. Kaya maayos talagang maayos ang lahat. Walang palatandaan ng anumang gulo o kaguluhan doon. Malinis ang lahat maliban sa pinto. Naintindihan mo ba ang sinasabi ko? May isang tao na umalis o nandoon sa baril, mamaya o kung naman. Hindi, tapos magmumukha tayong malinis. Tininan lang namin kung may mga tao rito. Alam namin hindi na kami maghahalongkat ng iba pa. Parang walang duman sa mga pinto. Hindi, walang mga TV doon. At lahat ng bagay ay maayos. Ibig ko sabihin, Gumawa pa sila ng nursery para sa sanggol. Mukhang maganda. parang ganun niya. Nag-aaway ba sila or may problema o baka wala lang mapag-usapan? Natake na siya noon. Noon, hindi, pero ang ibig kong sabihin na yon sa kasalukuyan, wala namang nangyayari. Ibig kong sabihin, Kung sinabi mo sa atin na oo, alam ko, gets kita. Yun ang sinasabi ko. Alam mo yun, nagbibigay ito sa atin ng kaunting ideya kung ano nangyayari. Alam ko na may mga problema ang mga tao paminsan-minsan. Pero ngayon, mukhang excited silang magkaanak siguro, tama? Excited sina Savannah at Matthew na magkaroon ng anak at magsimula ng pamilya. Ngunit malinaw na may nangyaring mala. Isang bagay na hindi pa alam ng sinuman. Noong Pasko, pumunta ang pamilya ni Savannah sa impilan ng pulisya para magbigay ng impormasyon para sa investigasyon. Nawawala pa rin sina Savannah at Matthew. Narito kami para hanapin si Savannah. Kagaya na napag-usapan natin kanina, may mga pulis tayong nag-check sa apartment
para tiyakin ang kalagayan. Para masiguro, una, sinusubukan naming alamin kung nasaan si Savannah sakaling bumalik siya. Kailangan kong malaman dahil may nakausap ako mga tao ngayon. Nakipag-ugnayan ako kay tatay ni Matthew, si Gabriel Guerra, at wala siyang natanggap na anumang balita mula kay Matt o Savannah mula pa noong Miyerkules o Webes na yon. Patay na ang kaibigan niya simula Biyernes. Ang araw na nai-report siyang nawawala, ang ika-23 ay Sabado. Hindi lang sila nandito para magbigay ng pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari. Hindi, nakakagulat ang mga ibinunyag nila sa mga detective. Sobrang kontrolado siya, hindi siya pinayagang magkaroon ng kahit anong social media. Naalaba ko nung nasaktan siya noong bisperas ng Pasko. Para siya binubog na matindi. Saan ito nangyari? Sa mga apartment malapit sa County Heights. Tama ba? Oo. At nakuha ng ring camera sa kabila ng hallway. Ano lahat? Nandun ang pulis pagdating ko, wala na siya. Ibig kong sabihin, wala na siya. Ikinulong nila siya. Mukhang hindi lang pala itong insidente kasama ang kanyang nobyo at ama ng dinadala niyang anak na si Matthew ang naging problema sa pagitan nila. Palagi siyang sinasaktan. Sinabi ko rin na dati, akong nasa mapanakit na relasyon kasama ang kanyang ama. Palagi kong sinasabi sa kanya na ayaw niyang maranasan niya. Noong sinaktan siya, tinawagan namin ang pulis. Pero bumalik pa rin siya sa kanya. Sa totoo lang, habang nag-uusap tayo ngayon, nasa ospital siya. Nasa ospital siya, tama. Isa sa gusto kong ipaalam. Napansin ko rin na may dating pag-aresto noong Setyembre 27 dahil sa pananakit na nagdulot ng pinsala sa katawan kay Savannah. Napansin ko na may kondisyon sa piyansa na bawal makipag-ugnayan, makipagkomunikasyon o manligalik, tama? Halimbawa, ngayong taon. Naniniwala ako na doon yon. At maaaring yun ay isang update doon, pero yun ang lumabas sa record check. So, tugma ba yan? Kung bakit wala na akong narinig na sinaktan niya ulit siya pagkatapos nun. Sadyang itatago ba niya ang impormasyon liyan sa inyo? Oo, kaya hindi na bago na maatake siya at hindi magsabi ng kahit ano. Kaya hindi talaga dapat magsama sina Matthew at Savannah. Ngayon, pareho na silang nawawala. Nakausap na ng investigador ang ama ni Matt. Hindi niya alam ang mga kondisyon ng piyansa, pero inamin niya. Sabi niya, alam niyang naging marahas ang anak niya. At sinabi niya si kanya, alam mo, sinabi niya sa anak niyang si Matt Heyman, kailangan mong mag-ingat sa mga kilos mo. Habil, parang wala kang direksyon. Ayon kay tatay, pinalayas niya sila noong 18 dahil wala na siyang kontrol sa sarili. Sa tingin ko sa pagkakataong ito, tama, based sa lahat ng nalalaman natin ngayon, naniniwala ako na may papel si Matt dito. Tama, ito ang problema na kinakaharap natin. Anong kaso ang meron tayo? Anong konkretong kaso ang meron tayo? Sa madaling salita, meron ba tayong saksi na nakakita ng pananakit na nangyari nung gabing iyon? Wala. May surveillance footage ba tayo? Wala pa. Kung meron at lumabas, konkretong ebidensya iyon. Kung makuha ko ang impormasyong iyon at makita akong binubugbog niya siya, agad akong kukuha ng warrant. Ipapakalat ko ito pati iba pa. Kung wala ang ebidensyang ito, wala silang kinakailangang agarang legal na batayan para masusing halugugin ang apartment. Lalo nga dahil sa bagong natutunan nila ngayon. Noong panahong iyon, ang taong sumipa at napukas ng pinto ay ang tatay ni Matt. Noong una, at ito ang sinabi niya sa akin sa telepono. At sinabi niya na ginawa niya yon kasi sinusubukan niya makontak sina Savannah at Matt, taga-alala siya. Ngayon, muli, tinanong ko siya, ginagawa mo ba talaga yan sa mga ganitong sitwasyon? Mula, alam mo, hindi ko trabaho ang magturo ng may sala or magsabi ng, uy, parang hindi tama yan or hindi. Hindi yan tugma, pero sabi niya, uy, pakinggan mo, si Savannah sana ang dapat magsilang ng sanggol na yon. Sa palagay ko, Fabian ang pangalan ng sanggol. Fabian ba? Hindi naman nangyari yun. Sabi niya, gusto niyang malaman ang nangyari sa kanya. Ayos lang ba siya? Sinipa niya ang pinto, kaya nagkagulo. Nagkausap kasi tungkol sa pinto nung simula. Teka, may pagdukot nga bang nangyari? May mga taong tinali ba? Kasi kadalasan kapag may sinisipa na pinto, diba? Kadalasan may nanluluod sa bahay na may balak manakit o magnakaw. Pero iba ang nangyari ngayon. Walang bakas ng laban o nasirang pinto.
Dapat isaalang-alang ng investigador kung ito ay kaso ng pagkawala na maaring may kinalaman sa domestic violence. At si Matt ang kanilang pangunahing pinaghihinalaan. Alam ko na nabanggit mo na may baril o rifle. Malaki siya, parang malaki na may maliliit na butas, itim na may maliliit na butas, parang... Minsan, mayroon ba itong... Ganito ba ito kahaba? Ganito ito kahaba. At nakita ko ang isang tumpok ng pera na nandoon pa rin. Nang bumalik kami, nandoon ang tatay nila. At nasa ibaba na siya pagdating ko doon. At pagpasok ko, wala na ang mga baril. Wala na rin ang pera. Sabi ko, sino ang pumasok dito? Nung nakita ko yung pulis, sabi niya, alam niyang pumasok sila dito. Pero di niya sinabi na may baril kayo o iba pa. Akala ko tatay niya yun kasi mahilig gumawa ng eskandalo ang tatay nila. At kailan mo nakita ang mga bagay na ito? Ang gunton ng pera, ang baril. Sabado, mga 1:00 ng hapon. Noong pumasok ang anak ko sa bintana. At saan matatagpuan ang mga bagay na ito? Nasa sofa ang malaking baril. Sofa. Ang maliit ay nasa loob ng aparador. At ang pera ay nasa parang maliit na mesa sa ibabaw ng aparador. Sa isang maliit na mesa. At pumasok ka, bakit ka pumasok? Gusto ko lang siguraduhin kung may nangyari kay Savannah or may nangyari sa loob. Kasi hindi sila sumasagot. Ang weird kasi, gaya na sabi ko, sobrang excited siya sa araw na yon. Oh, excited siya. Anong kondisyon ng pinto nung oras na yan? Normal lang ito. May nawawalang baril at tagong pera mula sa apartment. At kinuha ito ilang panahon matapos mawala si Savannah. Nakausap ko ang mga kapitbahay sa ibaba. Sumang-ayon din sila na masama siya. Naririnig daw nila ang anak kong babae na sumisigaw at humihingi ng tulong minsan. Sabi ko sa babae, bakit hindi ka na lang tumawag ng pulis kung natakot kang umakyat? Alam mo, natakot lang talaga siya. Alam mo na. may itatanong ako sa iyo. Pwede na ako magkinala kung bakit alam mo na. Pero gusto kong marinig ang opinion ninyong lahat tungkol dito. Bakit mananatili si Savannah kay Matthew kahit alam niyang bayolente ito? Binugbog na siya, inatake na siya. Sa palagay mo, bakit siya mananatili? Hindi ko alam. Ngayon ko lang napagtanto. Napansin kong narcissista siya. Alam niya kung paano siya manipulahin para maniwala na magiging maayos ang lahat. At kapag sinaktan niya siya, ginagawa niya mismo ang gusto nito, naagaw sa kanya ang kanyang inosensya at marami pang iba. Walang panlabas na salit. Ibig sabihin, hindi siya nalulong sa anumang droga. Hello, hindi ko alam. Marijuana lang ang nasubukan niya. At hindi pa nga niya ito nagustuhan. Hindi siya kailanman gumamit ng anumang droga. Kailanman. Pero dahil kay Matty bilang umano'y tulap, nadawit pa rin siya sa mundong yon. Nabanggit pa ni Savannah yon? Sinabi ba niyang, Ma, gusto ko lang ipaalam sa'yo? Di pa ako tapos, ganyan ang ginagawa niya. Oh, pero sinabi ba ni Savannah yon? Hindi niya sinabi sa akin. Hindi niya sinabi na alam niyang alam ko. Hinayaan niya lang gano'n. Sa madaling salita, wala siyang sinabi na maglalagay sa kanya sa panganib. Kumaabot na siya sa puntong may utang na siya. Hindi ko dapat sabihin sa kanya ang kahit anong ganoon. Hindi niya sasabihin sa akin yon dahil baka pilitin ko siyang ilabas doon. Tama. Si Mateo ay suspect, pero dapat ding isa lang alang kung trabaho niya ang sanhi ng gulo sa kanila. Yung klaseng gulong nagpapawala ng tao. Sinabi ni Vanna na iiwan niya si Mateo matapos mamanak. Ramdam ko na dahil ayaw niya yon, naging possessive siya kay Vanna. Malamang. Ilang beses na ba siyang nagtangkang iwan si Mateo noon o pagkatapos? Meron siya no. Hindi pa kailanman. Pero sa tingin ko, iniintindi na lang niya ang sarili niya para sa anak niya. Pinakamahalaga sa kanya ang kanyang anak. Kaya kasi ang iniisip ko, di ba, bumabalik ako sa tanong na bakit hindi siya sumasagot sa telepono? Bakit hindi niya ako tinatawagan? Umalis ang pamilya ni Savannah sa impilan ng pulisya na mas maraming tanong kaysa sagot. At nang makuha nilang mga sagot kinabukasan, mas naging malungkot at nakakabahala pa ito kaysa sa inaakala nila. Pipigilan ko muna ang pamilya habang ginagawa nilang kanilang trabaho. Bukas bang din to, pasensya na. SIPD! SIPD! Dapat ay isang 18 taong gulang na babaeng buntis na malapit ng manganak
at isang 22 taong gulang na lalaki, maraming tao. Isang residenteng nakakita sa kulay abungkiye ni Matthew na iniwang nakaparada sa labas ng apartment sa Danny K. Drive. Tinawagan ng pamilya ni Savannah ang pulis matapos silang tawagan. Kaya hindi ko alam kung paano sila nakakuha ng tip, pero nakakatanggap kami ng mga tip mula sa iba't ibang lugar. Nakatanggap sila ng tip, kaya pumunta sila rito, pati ako. Sinuri ng pulis ang kotse habang dumarating ang pamilya ni Matthew. Narinig nila na maaaring may nangyari ng bago sa kaso. Pero ito yung klase ng balita na kinatatakutan ng mga pulis na matuklasan. Habang tinatakpan ng kumot para sa privacy, natagpuan nila ang mga bangkay ni na Matthew at Savannah. Kumusta? Si Detective Alonso ito mula sa Yonkers Police Department. Maaring meron tayong kaso ng pagpatay o pagpapakamatay. Sinusundan namin, kakahanap lang namin ng sasakyan na nawawalang tao at nasa loob ang dalawang nawawalang tao. Sige, malinaw na magiging investigasyon nito ng pagpatay, pero sinabi sa akin na abisuhan ng mga polis dahil may mga palatandaan na ng rigor. Hindi pa naagnas, pero makikita mo parang ilang araw nang nandoon ang katawan. Natagpuan si Savannah sa harapang upuan na may tama ng bala sa ulo. Nasa likod ng upuan si Matthew. Mukhang nabaril din siya sa ulo o baka binaril niya sarili niya. Iyon ang paunang teorya ng pulis. Murder-suicide. Batay sa sinabi ng pamilya ni Savannah. Pero agad nasira ang teoryang yon. Walang bakas ng murder weapon at mukhang hinila si Matthew papasok sa kotse matapos siyang mamatay. Isa siyang inosenteng biktima. Dobling pagpatay ito at malaya pa rin ang pumatay. Magandang hapon. Ako si Detective Jeremy Goodwin ng San Antonio Police Department Homicide. Tinawag si Detective Goodwin sa pinangyarihan para mag-imbestiga. May halatang dugo sa manibela. Pati na rin sa center console. Habang tumingin ako pataas, alam mo na habang nakaluhod ako at nakatingala papunta sa visor, napansin ko na parang may tama ng bala malapit sa visor ng driver niyon. Malamang na binaril si Savannah sa loob ng kotse. Pero maaaring hindi sa loob ng kotse binaril si Matthew. Yung likurang kaliwang gulong, yung gilid ng gulong, ay may nakita akong parang dugo sa gilid ng gulong. At pagkatapos, sa loob ng rim, mukhang may dugo, halatang dugo sa loob ng rim. Para sa akin, parang may taong duguan na inilagay sa gulong at pinaandarang sasakyan pagkatapos mailagay doon ng dugo. Ginamit ng mga investigador ang mga palatandaan para suriin ang lokal na surveillance camera sa parking lot noong 11:59 ng gabi. Noong Disyembre 21, may Chevrolet van na pumarada. Ang takip ng truck bed ay nakatagilid na parang may humarang kaya hindi may sara. Pagkatapos, nakita ang Kia ni Matthew na papalapit sa truck. Kaya habang may papalapit na sasakyan, may isa pang sasakyan na dumating na mukhang sasakyan ng biktima. Lumapit ito sa truck, napatay ang mga ilaw. Pinatay rin ng truck ang mga ilaw nito. Pagkatapos, bumaba ang driver ng truck at lumapit sa driver ng sasakyan ng isa pang biktima. Bumaba ang driver ng truck, kumuha ng puting tuwalya at tila pinunasan ang labas ng pinto ng Kia na nahawakan niya. Anong ginagawa na nasa Lumabas siya. At nang mapansin ko yon, hindi siya mukhang si Matthew dahil si Matthew ay matangkad at payat. At ang taong yon ay hindi mukhang matangkad. Bumalik ang mga driver sa sasakyan at nagmaneho sa likod ng apartment. Pagkalipas ng 3.5 minuto, bumalik ang truck. May napansin ka ba sa truck sa puntong ito? Opo ma'am, hindi na nakatagilid ang likod ng truck. Hindi ito mukhang wala sa gitna, pero gaya ng sabi ko, mukhang patag ito. Parang kung ano man ang nasa likod ng truck, marahil ang katawan ni Matthew ay naiwan na. Ayon kay Detective Goodwin, kahit isa sa dalawang lalaking nasa video ang salarin. Pero natatakpan ng plaka ng truck sa video, kaya sa kotse ng biktima, siya nagtuon ng pansin. Nakita ang Kia na umaalis sa apartment complex ng alas 10:22 ng gabi noong Disyembre 21. Ayon sa datos ng GPS, huminto ito sa Charlie Chan Drive ng alas 11:50 ng gabi at nanatili doon ng 4 na minuto. Pumunta ako sa Google Earth para makita ang interseksyon at paligid ng lugar. At nang ginawa ko yon, napansin ko na may truck na halos kapareho ng sasakyang nakita sa numerong 900
at 3 sa Danny K sa bahagi ng driveway ng Charlie Chan. Nagdesisyon akong siyasatin ang address na yon. Anong nalaman mo sa pagsasaliksik mo? Nahanap ko ang mga nakatira sa lugar na yon. Ang una kong nahanap ay si Ramon Preciado. Makikita sa internet history ni Matthew na hinanap niya ang Charlie Chan Drive nung araw na yon. Ibig sabihin, si Matthew siguro ang nagmaneho papunta doon. Pero ayon sa CCTV, hindi si Matthew ang nagmamaneho ilang minuto lang matapos silang umalis. Nabisita ko ang database ng lisensya ng driver. Nakita ko ang litrato ni Ramon at sa talaan ng iyong lisensya, nakalagay doon ang iyong taas, timbang, at may larawan mo rin. Kahawig niya ang lalaking nakitang bumaba mula sa trap. Sobrang magkahawig. Napansin ko rin na may asawa siya sa lugar, si Myrtle Romanos. Pagkatapos, tiningnan ko ang mga database at nalaman kong may anak silang lalaki, si Christopher Preciado, na nakatira rin sa lugar. Si Christopher ay mukhang kasing edad ni na Matthew at Savannah. Noong Enero 3, bumisita ang mga investigador sa bahay ng mga Preciado at sinalubong sila ni Ramon at Christopher sa harap ng bahay. Interesado ang mga investigador sa mga kamera sa kanilang ari-arian na matagal lang nagre-record. Nagre-record ako sa mga monitor pero hindi ko lang gusto tinanan live. Ang isa pa, mas gusto ko yung mga playback na recordings. Kung na-record ang footage, maaaring nakita sina Matthew at Savannah na umaalis ng buhay. O baka may mas nakakabahalang ipinakita ito. Pero mukhang live lang talaga. Dinala ng mga investigador sina Ramon at Christopher sa presinto para sa magkahiwalay na interview. Si Christopher, 19 na taong gulang na estudyante ng parmasya, ay nagsimulang umasta ng kakaiba ng maiwan, mag-isa sa silid ng interogasyon. Inila niya ang upuan nang hindi ito inahawakan ng dulo ng mga daliri, parang takot mag-iwan ng ebidensya. Naging bahagi na ako nun. So, kaya nakuha ko ang mga AA para sa label. Sige, oo. Pinag-uusapan natin, kaya gusto ko sana makausap ka. Okay. May kaso ako kung saan may ilang tao. Sige, kausap ko rin tatay mo. Binababa niya ako. Tapos tinutulungan niya akong i-connect ka sa lokasyon. Hindi pa nilalabas ang video ng panayam kay Ramon. Ayon sa affidavit, inamin niya minaneho niya ang truck papuntang Danny K Drive noong gabi ng Disyembre 21 at kinilalang sarili bilang driver sa CCTV. Kinilala rin niya si Christopher bilang driver ng Kia ni Mateo. Walang nagawa si Christopher, kundi tawaging sinungaling ang ama. Inamin niyang may contact siya kay Mateo. Nag-text ako sa Rami. Ano ang naging interaction nito? Pagkatapos na insidente. Pero kasinungalingan ito, aktibo pa rin ang kanyang Instagram. Nandun ako pero hindi ko na po sa... Wala akong pakialam kung pag-agawa ko lang ito dahil nag-post siya ng mga litrato ng mga sugat at kung ano pa. At para sa akin, makibilang talaga. Hindi naman yung masama. Ayoko talaga. Ayoko yung may ito. Marami siyang sinasagot na mamabagay at sabi ni Christopher, pumayag si Mateo sa drug deal nung gabing yon, natugma sa mga Instagram message na natagpuan ng mga detektib sa telepono ni Mateo. Nag-message siya sa account na 270 nung araw na yon. Binanggit ang halagang babayaran ng cash. Ibinigay ng account ang address ni Christopher sa Charlie Chan Drive. Alas 11:49 ng gabi, nag-text si Mateo na paparating siya. Sa tingin ko ba pero hindi ko na nakuha. Hindi. Sinasabi ko lang, sige. At pagkatapos, anong nangyari nang dumating ka sa bahay ninyo? Pag-uwi ko, halatang inis siya. Sabi niya, pare, sabi ko dapat doon dito ka na. Bakit di ka naghihintay dito sa labas? Talagang inis na siya nung sabi niya, halika na, upo ka lang dito sa parehong lugar. Yung mga tao na yun, nakaupo lang din dito sa labas. Sabi ko, ha? Ang weird kasi first time nga akong gusto isama sa kotse niya. Kaya wala talaga akong alam total to. Pero parang alam niya, kasi hindi ko alam kung ano yun. Alam niya, pupunta lang ako. Kaya sabi ko, sige. Oo. Pasensya na, hindi ko sana ginawa yun. Ayos ka lang. Magaling para ikaw lang. Sabihin na nandito ka. Hindi ko alam. Sabi ni Christopher, pakiramdam niya, wala siyang ibang option kundi sumakay sa kotse. Nandoon din si Savannah at siya.
Alam mo, ginagamit niya ako ng kaunti. Hindi ko alam kung totoo siya. Hindi ko alam. Pero parang alam ko may tinira siya. Parang hindi yung normal yung ugali. Kaya irritable din siya sa akin at siya nalang babae niya. Parang sinusubo ba siyang kausapin ng babae at sinusubo ba naman namang kausapin. Hindi ko alam man siya. Nag-uusap sila pero inis pa rin siya sa kanya. At parang sinabi niya, sige, pwede mo bang itigil yung ginagawa mo? Pwede mo bang sabihin siya na tumanimik? Kasi nung nag-usap kami, sabi ko hindi, mananahimik ka lang ako. Kakausapin ko siya, hindi ko alam. Sitwasyon na medyo nakakakaba. Kaya pagkatapos, naiinis ko siya sa kanya. Parang may nakita siya sa buhok niya o kaya hawak ng baril niya. At ang ginawa niya, talagang naiinis siya sa kanya. Nakaupo lang siya. Tapos, biglang sabi niya, pare, alam mo ba? Sabi pa niya, tulungin mo na lang yung pare. Kita mo na yung labas. Kaya paalis na sana ako. At siguro, parang nalito ako. Parang pukuling ko yung cellphone ko. Kasi gusto ko mag-flash. Dahil madilim na nun. Hindi pa ako nakasakay doon dati. Kaya wala akong tuntukan o anuman. Binuksan ko lang pinto. May bote nun. Pinamit ko kamay ko para kunin cellphone. At sinubukan buksan ng flash. At pagkatapos, pagkapihit niya, bigla siyang umaksyon. Ginawa niya ito at biglang tinto para po ng maliit na baril. Hindi ko alam gagawin ko kung saan galing yun. Sabi ni Christopher, binunot ni Mateo ang baril niya. Nandun ako, may ko lang isa doon. Saan gumawa ng ramdam ko na itutok niya yun sa akin. Parang halos itutok niya yun sa mukha ko. Kaya ginawa ko ito. Tapos hilang ito. Hinila niya ang gatilyo. Pinaupo siya sa likod. Senador, nasa likod kayo! Nasa likod ako. Nasa likod ako, kaya gusto ko lang roll off gamitin. O, kailangan kong itulak yung nasa likod para hindi tumama sa mukha ko. Kaya tinutulak ko palayo at tumitingin ako pababa para iwasan ng pamangan. Hindi si Christopher ang tinamaan ng bala, kundi si Savannah. Bigyan na lang siya dumugo. O parang nakita ko na dumudugo siya dito sa kanilang bahagi. Sa tingin ko, Pero may problema dito. Si Savannah ay natagpuang may dugo sa kanang bahagi ng katawan lang. pagkatapos yung gawin yun, tinapik-tapik niya ako ng kaunti ng ganun para itulak siya ng ganun para makita kung gising pa siya siguro. Tapos parang, alam mo yun, inikot niya ako. Tapos parang napagtanto niya kung ano mangyayari. Na parang tatakbo na lang siya, alis na lang siya. Nahawakan ko lang dito. Numarap siya ulit sa akin. Kaya numarap din ako. Parang tinulak ko na lang siya imbes na gawin yung ginawa ko dati. Umarap akong gano'n. Sige, kaya napili na siya. Pagkatapos, umalis ulit sila. Dahil ang nangyari, alam mo, nasa biyahe ka na. Kaunti. Isulat to. Ito nga. At pagkatapos nun, anong nangyari? Nabaril ba siya? Akala ko kasi tumigil siya magsalita. Kaya nilagay ko siya sa likod. Naupuan kung saan ako nakaupo. At ako nagmaneho ng kotse. Saan ka nagmamaneho? Saan papunta? Dinala ko ito sa apartment at iniwan doon. May nakilala ko ng tao. Wow. Tinawagan ko ang tatay ko. Pag-ibati ko lang mga apartment at suwi pa office. Kaya kung sabihin sa kanya kahit ano, alam ko kung paano siya mag-react dito. Mga apartment, ikaw, sandali lang, huwag ka muna malam. Ba't malapit sa likod, malapit sa kanya? Hindi ko alam. Hindi ko lang talaga alam kung paano magre-react dito kasama ng siyo. May gusto na kawan talaga ako. May mga hindi tugmang detalye sa kwento niya, gaya ng paglilipat niya sa katawan ni Matthew. Nasa likod lang ako noon, kaya hinila ko na nung siya papasok. Ginawa mo pa ito nung nabangga ko yung kotse sa harap mo? Ikaw ang bumangga sa kotse. Hindi. Ibibigay ko sa iyo ang huli nun. At yan ay dugo dito. Tingnan mo. Sige. Hindi dapat nandyan yan. Kung nanatili ka lang sa loob ng kotse buong oras. Sige. May dugo din sa rim ng gulong. Na hindi rin dapat nandyan. Galing ba lahat mo nito nung nandun kayo ng tatay mo sa lugar? Kahit anong araw. Kinuha niyo ba siya panabas? Kinuha niyo ba siya palabas? Hindi. Sige. Walang bakas ng paggila sa console ng kotse at walang dugo sa headrest sa harap kung saan umano nakaupo si Matthew nang mamatay. Itong sugat dito, ang tawag dyan ay contact wound.
Tama, itinulak siya at nakadikit ang baril sa kanang bahagi ng ulo ng barilin. Kung nakatagilid ang ulo niya, ganito ang itsura. Nakatingin siya sa ganitong direksyon, nakababa ang baril. Siya ay... Nakatingin siya sa kanya 2 oras. Kaya paano nangyari? Nang sinabi mo nakatingin siya sa'yo, titinutok sa'yo, talagang titinutok sa akin. At pagkatapos, paano mo nalaman na yun? Pero may papakita ni Detective Goodwin na hindi ito totoo. Dito po. Tama? Kaya kung ako ang nagmamaneho at nakatingin siya dito, kapag hinila niya rito, kailangan niyang baliin at halos itiklop para makuha ang anggulo na tinutukoy natin. Tama ba? Ibinabalik ko braso ko para subukan kunin ang anggulo na yon. Kaya kapag ginawa mo yun, mahirap makakuha ng contact shot sa anggulo ng isang through and through na may sira sa may visor. May mga hindi tugma sa trajectory ng tama ng bala kay Savannah. Hindi sila tugma doon. Ang paraan ng paglabas ng ebidensya ay nagsasalaysay ng kwento. Okay? Yung sinasabi mo itinulak ang sa data, hindi tugma. Hindi ko rin alam kung dapat mo pa itong ilapit sa mukha ko. Kahit itulak mo, mali ang anggulo. Wala akong baril at di mo alam nasaan ang sandata niya. Hilos di kita na rin yung tao po. Dati na siya napunta sa pader. Napunta na siya sa pader, hindi ko. Kung kinuha mo ang pera ko. Hindi ko alam. Kinuha mo ba? Binawi mo ba ang pera mo? Sabihin ko hindi kasi ang weird na sitwasyon para sa akin. Alam mo dadagdag mo. Anong idadagdag mo doon? Sa puntong yon, mga 5 minuto na kayo nakaparada pagkatapos ninyong bumalik at nakaparada na kayo. Anong ibig mong sabihin? Ikaw nga yung hindi umalis sa parke. Ikaw, libo-libo kayo. Kayong mga lalaki, 5 minuto kayo na doon. Hindi ko alam kung paano mo pa alam kung ano pang sasabihin. Hindi ko alam paano niya naisip na binderil siya. Isang tao. Iniwan siya ng detective, kumbinsido na nagsisinungaling siya. At nagsisinungaling nga siya tungkol sa maraming bagay. Nagdatabi ng footage ang mga kamera sa bahay niya. Pag nakuha ito ng mga detective, na pagdududaan ng lahat, alas 11:50 ng gabi, lumabas si Christopher para salubungin ang sasakyan ni Mateo. Nawala siya ng 2 minuto. Tumakbo siyang pabalik sa kuha ng kamera alas 11:52 halatang balisa. Pagkalipas ng 30 segundo, nagmamadali siyang bumalik sa kotse. Sinabi ni Christopher na hindi siya lumabas ng kotse. Sinabi rin niya na tinawagan lang niya ang kanyang ama para humingi ng tulong. Pareho pang nahuli sa security camera ang nanay at tatay niyang mabilis sumakay sa truck. Tumingin-tingin muna ang kanyang nanay sa paligid para hanapin ang kotse ni Mateo bago siya sumakay. Ang suspect, may napapansin ka ba tungkol sa kargahan ng truck? Kaya kapag tiningnan mo ang video, ang kargahan ng truck habang umaalis ito sa driveway ay pantay at nakagitna sa sasakyan ng tatay na akusado. Hindi pantay ang kargahan ng truck pagdating sa apartment complex, makalipas ang 4 na minuto. Sa loob ng 4 na minutong yon, may malaking bagay na inilagay sa loob nito. Maaring kasing laki ng isang tao. Nagbigay ang ebidensyang ito ng ibang bersyon ng mga pangyayari sa mga detective. Inakit ni Christopher si Mateo sa bahay niya at pinatay siya, pati si Savannah. Pero bakit? Mas marami pang kuha sa CCTV ang magbibigay ng sagot sa mga detective. Nakita si Matthew sa CCTV ng kanyang apartment building noong 8:44 ng gabi noong Disyembre 21. Napansin kong may alahas siya sa leeg at mga singsing sa kanang kamay. Walang nakita na alahas o singsing sa katawan niya. Nawala rin ang pitaka niya at bag ni Savannah. Habang iniimbestigahan, nagpatupad ng search warrant ang mga detective sa apartment nila Matthew at Savannah. Noong una, akala nila walang nahanap na mahalagang ebidensya. Napansin nila na noong Disyembre 23, may mga bag sa pader ng master bedroom nang magsagawa ang mga pulis ng pagbisita para tiyakin ang kalagayan. Pagbalik nila noong Disyembre 28, wala na ang mga bag. Huwag din kalimutan ang nawawalang baril at pera na sinabi ng pamilya ni Savannah. Matapos matukoy ang mga suspect, kumuha sila ng warrant para sa GPS history ng truck ni Ramon at nalaman nilang pumunta ito sa apartment complex noong Disyembre 24, isang araw matapos ang welfare check. Nakita rin ito sa lokal na CCTV. At dahil dito, nagsimulang lumitaw ang isang posibleng motibo. Sinabi ni Christopher na siya ang inakawan ni Mateo. Ngunit ayon sa investigador, baliktad ang nangyari kaya namatay sina Mateo, Savannah
at ang kanilang hindi pa isinilang na anak. Pagkamatay nila, hinalugog ni Christopher ang bahay nila para sa mahahalagang gamit. Si Christopher ay kinasuhan ng 3 bilang ng capital murder. Kinasuhan ng ama niya ng pang-aabuso sa bangkay dahil sa umano'y pagtulong itago ang krimen at ibinunto ng abogado ni Christopher ang sisi sa mga magulang niya sa paglilitis. Natagpuan ng baril na pinaniniwala ang ginamit sa pagpatay sa aparador ng kanyang mga magulang. Pero sa huli, si Christopher ang nasa loob ng Kia at siya rin ang pumutok ng baril. Isang capital murder, pagpatay ng higit sa isang tao sa parehong krimen, form ng hatol. Kami, ang hurado, ay napatunayan naming nagkasala ang akusadong si Christopher Ray Preciado sa kasong capital murder gaya ng isinampa sa unang bilang. Hinatulan siya ng habambuhay na kulong. Sa kanyang pagdinig, nagbigay ng pahayag ang mga pamilya tungkol sa epekto ng krimen sa kanila. Kinuha mo si Mateo at kinuha mo rin ang hindi pa nila isinisilang na anak na lalaki. Hindi naman ang siya kilala. Mabuhay, isang araw. Si Mateo ay kapatid ko at madali kong kaibigan. Gusto ko lang sabihin na napaka-bobo mo at hindi ko akalain na ikaw at ang katawa-tawa mong abogado ay nagsayang ng oras sa nakakaawang palusot ng pagtatanggol sa sarili. Sana kahit saan ka man mapunta, malaman nila kung sino ka at kung ano ang ginawa mo at tratuhin ka nila ayon doon. Ang paglilitis sa ama ni Christopher na nakatakda sana noong Mayo 11, 2026 ay kinansela at hindi na muling itinakda. Lahat ng kaso laban sa kanyang ina ay ibinasura na. Ano ang tingin mo sa nakakatakot na kwentong ito? Ipaalam mo sa amin ang iyong opinyon sa mga komento sa ibaba. Hanggang sa susunod, mag-ingat at manatiling updated sa aming channel. Kita-kits tayo sa lalong madaling panahon sa The Decoder.